Magandang hapon na naman sa inyong lahat mga kaibigan. May malaki kayang kaganapan, may sasabog kaya na mainit na balita sa June 4. May iiyak, matutuwa, may inis na naman kaya sa Senado. Ito ang inabangan ng marami nating kababayan dahil sa pahayag na itutuloy ng Senado ang investigation sa flood control scam. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, ang mga members ng majority bloc ay nagkaukus at nagkasundo na magkaroon ng subcommittee ng Blue Ribbon na pamumunuan ni Senator Rodante Marcolita. Ang focus lamang daw ng subcommittee na ito ay ang pagpapatuloy ng investigation ukol sa flood control scam. So we finished a focus over lunch, and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control, and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be impartial, and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan yung Senado. Pero ayon naman kay dating Senate President Tito Soto, illegal ang pagbuo ng nasabing subcommittee dahil ang pagbuo nito ay hindi dumaan sa Senate plenary. Ayon kay Senator Soto, bakit si Senator Marcolita daw ang magbibigay ng notices hindi pa organized ang Blue Ribbon Committee? Pero ayon naman kay Senator Marcolita, may mga natatakot sa Blue Ribbon Committee kaya gumagawa ng paraan ang mga ito at lalong-lalo yung minority bloc para mapalitan bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Kung kayo naman ang tatanungin, dapat lang ba na ipagpatuloy ang investigation sa flood control scam? Tama lang ba na magkaroon ng subcommittee ang Blue Ribbon Committee? Legal ba ito o illegal? Sa inyong palagay, hindi pa ba natutumbok kung sino talaga ang mastermind? Pero question din ni Stingog Party List Representative Jude Asidre ang timing sa pagbuo ng Blue Ribbon Subcommittee para ipagpatuloy ang investigation sa flood control scam. Ayon kay Asidre, nakapokus raw ang taong bayan sa impeachment kaya gusto raw mailihis, ma-divert ang atensyon ng taong bayan. Kaya kung merong investigation sa flood control scam, mahahati raw ang atensyon ng publiko. Pero may mga kababayan natin ang nagsabing natatakot daw itong si Asidre dahil ang Tingog Party List ay binuo noon ni dating Speaker Martin Romualdez. Baka raw lalabas na involved ang nasabing party list sa flood control scam. I would react with caution, no, kasi I'm not so sure how they do their process sa Senate, pero ang pagkakaalam ko katulad sa amin sa Kongreso, the one who creates the subcommittee is the mother committee, hindi plenary. The plenary organizes the mother committees, and then the mother committee, kumbaga ito in this case, the Blue Ribbon, is supposed to be the one to create the subcommittee. It's unheard of sa House na gagawa ng subcommittee for that purpose. And in any case, all of these actions have to be approved on the floor sa plenary, which I'd like to presume hindi naman sila ng session mula ng Webes, di ba? So I would want to withhold my reaction on whether it is in accordance with the rules or not. No, kailangan gusto mong antayin until Monday kung how the plenary of the Senate will deal with that. Pero sasagutin ko na rin yung tanong mo,
Ako pareho ako ng katanungan ng marami, no? Na bakit kaya pinipilit nila na gawin to sa panahon ito ngayon, di ba? Alam naman natin kung ano at saan nakatuon ang atensyon ng taong bayan at ngayon kailangan nilang buksan ulit kung saan ayaw naman nilang pirmahan yung partial report na tinapos ni Senator Lacson. Why the sudden shift? Why the sudden urgency? Hindi siguro natin makakailan na maisip ng ibang tao. Kami siguro sa Kamara at maraming kaming mga kasamahan na nagtatanong bakit pinipilit yun. Total, nandyan na rin naman ang proseso sa Ombudsman, which is a proper forum. And I think everybody will agree that that is a proper forum, no? The Ombudsman at the moment, because cases have started to be filed. Hindi mo maiwasang isipin ba na ginagawa ba nila ito para sa umaga babalikan nila lahat yung mga miyembro ng Kamara, yung mga nasa executive agencies para sa hapon sa impeachment. Medyo nawawala kami, nakakalampag kami sa impeachment court. Huwag naman usanin ganun, di ba? Ginagawa ba to para to undermine the impeachment process? Kung hindi mo naman mapipigilan yung impeachment trial from proceeding, baka iniisip nila pwedeng, sige, gulungin na lang natin, di ba? So I think that is those are valid questions that needs to be answered. I'm not saying that we should escape accountability, but we allow the proper forum to take over the process of exacting accountability. Kasi kung sa Senado rin lang naman, may senador din kasi na kasama sa mga inaakusahan. Kapareho. Kung kami, hindi rin naman siguro matutuwa ang taong bayan na kami rin ang mag-iimbestiga sa mga kasamahan namin sa House. And precisely the reason bakit the House decided to defer the role of the investigation sa Ombudsman. I think the process of searching for accountability, of exacting accountability should proceed, should continue. Pero ang tanong ko dapat it should be on the basis of evidence, it should be on the basis of the rule of law, and it should not be used as a mechanism to deflect attention from the ongoing impeachment trial. Because in the end, accountability din yun eh. You cannot undermine that, di ba? So yun lang yung punto ko regarding dun sa pag-create ng subcommittee. Pero hati naman ang ating mga kababayan sa isyong ito, may mga nagsasabi na ito raw ay diversion lamang. Ito raw ay isang bagong drama lamang. May mga kababayan din natin ang nagsasabing dapat lamang na ipagpatuloy ang nasabing investigation dahil hindi pa lumalabas ang tunay na katotohanan, hindi pa natutumbok kung sino talaga ang mastermind, kung meron. Dahil noon daw, si Senator Ping Lacson pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, may mga individual na ayaw niyang ipatawag para magtistigo sa kanilang nalalaman sa nasabing scam. At ayon pa sa kanila, sa mga nakaraang pahayag ni Senator Lacson, para siya pa ang lumalabas na abogado ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya mga kaibigan, abangan natin kung may mga mangyayaring malaking kaganapan sa June 4 dahil sa issue ng flood control scam. Pero kung kayo naman ang tatanungin, dapat lang ba na ipagpatuloy muli ang investigation sa pinakamalaking scam na nangyari sa ating bansa? Sa inyong palagay, hindi pa ba natutukoy ang mga malalaking isda na involved dito sa flood control scam? Please leave your comments below. Maraming salamat sa inyong panunood and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye.